Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tong with evidence. Disclaimer lang ha, nakita ko lang ito sa isang Facebook fan page at talagang pinakakalat ito ngayon, pinag-uusapan ito ngayon na isang na statement daw ito ng Iglesia ni Cristo sa sinabi ni Erwin Tulfo na bibit-bitin, kukweliyuhan, patatalsikin ang mga senador na magkakaroon ng Blue Ribbon hearing katulad ng Senator Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, parang kinundina ito ng Iglesia ni Cristo. Totoo kaya ito, kabibig? Well, parang yung statement ni Tulfo, humingi, kasi bigla na lang humingi ng tawad si Erwin Tulfo eh. Ang mga tao curious kung bakit agad-agad na siya humingi ng tawad. In fact, gigil na gigil siya. Ang tapang-tapang niya sa kanyang statements laban kina Senator Marcoleta at Senator Alan Peter Cayetano. Bakit bigla siyang lumambot? Bakit bigla siyang nagpaawa, humingi ng tawad, kung pwede lumuhod sa harapan ng Senator Alan Peter Cayetano, gagawin niya. Baka may nakatimbre na kay Erwin Tulfo sa statement or na sumabog sa galit ang Iglesia ni Cristo. Let's face the reality. Itong Iglesia ni Cristo, may malaking porsyento din itong maitutulong sa mga politiko kung hihingi sila ng basbas sa Iglesia ni Cristo. Kasi ang Iglesia ni Cristo talaga, kabibig, grabe kung ito yung mga politikong bubutuhan nila, talaga straight bubutuhan ka talaga nila. At take note, nagsabi na daw ang Iglesia ni Cristo na kung sino man ang politiko na ang tawag ito, pupusta ng yes sa impeachment ni Sara, blacklisted na kayo. Nako. Pero yung ibang politiko hindi natakot. Nag-yes pa rin sila. Kasi sabi pa nila, wala namang election sa 2028 Woo! Con us. Pero dito, kabibig ha, na-shock talaga ako. I don't know kung sa Iglesia ni Cristo ba itong statement na itong, kabibig ha, pero I'm sure ang Iglesia ni Cristo hindi nagustuhan ang statement ni Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo nga, hindi niya nagustuhan ang kanyang statement. Parang ang bastos-bastos daw at hindi itong statement na to ay yung mga sinasabi niya ay hindi parang senador na statement. Parang ang bastos talaga, kabibig. So itong, kabibig, tingnan natin, kabibig ha. I don't know kung disclaimer na nakita ko lang ito at pinag-uusap-usapan ngayon. Kaya ito kabibig ito ay post ni Eloy Bugris, the Queen of Revelations. Last term mo na. Ito tahasan, Iglesia ni Cristo, tahasan namin kinokondina ang binitawan na salita ni Senator Erwin Tulfo sa aming kapatid na Senator Rodante Marcoleta kahit matanda na. Hindi namin hahayaang bibibit-bitin at pupiliyuhan ito. Dadaan ka sa nagkakaisang pag-ibig namin sa aming kapatid. Ilalantad namin ang katotohanan, mangyari na ang mangyari. Hala ka! Grabe din ang hala. Paano to kung totoo ito, kabibig? Kung totoo yung statement ito, kabibig ba ng Iglesia ni Cristo? Naku po, yari ka, Senator Erwin Tulfo. Damay na ang kapatid mong si Rapi Tulfo na nangangambisyon to, tatakbong presidente na posibleng manok ni BBM. Pero nandiyan si Wayne Gatchalian. Naku po mga kabibig. Tingnan niyo, kabibig ko again, tahasan namin kinokondina ang binitawan na salita ni Senator Erwin Tulfo sa aming kapatid na si Senator Rodante Marcoleta kahit matanda na. Hindi namin hahayaang bibit-bitin at wilyuhin ito. Dadaan ka sa nagkakaisang pag-ibig namin sa aming kapatid. Ilalantad namin ang katotohanan, mangyari na ang mangyari. Kaya pala biglang nagpapaawa si Erwin Tulfo. Kaya pala biglang humingi ng tawad si Erwin Tulfo kasi nasagasaan niya ang Iglesia ni Cristo. Naku, Erwin Tulfo, paano na yan dong? Mangyari na ang mangyari, ilalantad namin ang katotohanan. Naku, paano yan?
kung totoo man to, no, ito yung one of the possible reason kung bakit nag-release ng patawad apology si Erwin Tulfo today. Baka nanginig na sa takot si Erwin Tulfo, mga kabibig. O eto naman ang storya at komento ng mga netizen. Tagam ang panuway na Tulfo. Sobrang hambog kasi. Ito pa, tagam. Karma agad sila Tulfo brothers. Kurakot pa more. Karma is real. Natutulog ang Diyos. Karma is real. Merese. Gusto ko to. Ang tapang na tao kasi. Legit po ba to, ma'am? Kaya nga ako, I don't know ha kung totoo man ito o hindi. Pero I'm sure naman ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, nag-oobserba din yan. Nasasaktan din sila sa statement ni Erwin Tulfo na bibit-bitin, kukiliyuhan, papalayasin, ipapakukulong. Wala namang ginawang masama, di ba? Sina Marcoleta at Senator Alan Peter Cayetano. Hala, mauni akong ganahan ilantad yun. Labas na INC bago mahuli ang lahat. Dapat sila ang matakot, hindi ang taong bayan, mga politiko na nagkakaisa sa maleta. Sino kaya ng boto nito? Never ko binoto yan, daming kaso na libel. Yan ang karapat-dapat sa taong balasubas tulad ni Tulfo na walang kasing hudas ay hindi dapat maging senador. Ang animal na asal nito dapat tanggal sa Senado ang bisita ito. Agad nag-sorry Toplo, takot pala. Mercy ang Tulfo. Yan yung premyo ng mga tao kung umasa, akala mo kung sinong hari. Padalos-dalos kung magsalita. Next time, think 3 times before you speak. Buaya ka. Ano manghugas kamay ka na naman ng mga maanghang mong panalita. Magbend the ka at magbend your knee ang mag-isa mo. Posible ka, bibig, na nalaman ni Tulfo ang itong mga trending news ngayon sa INC. Kaya bigla siyang lumambwat. Bigla siyang humingi ng tawad. Hindi iniisip ni Tulfo na may mga supporters sa sina Marcoleta, sina Alan Peter Cayetano na nasasaktan. Ang sabi pa ng iba, aside from that, kabibig, yung mga pasabog ngayon sa social media tungkol sa buhay ni Tulfo na isiwalat na kesyo may ganito, kesyo may ganyan, kesyo may aham-aham si Tulfo. Naku po, mga kabibig. O eto si Attorney Rowena Guanzon Tulfo, para mas lalo kang mas lalo kang magising sa katotohanan. Hindi po bagay sa isang senador ang magbigtas ng mga salitang ganyan. Dapat po ay kagalang-galang tayo kahit hindi tayo nagkakasundo. Sa mga binigkas ni Erwin Tulfo, parang nakakatakot ng bumoto sa mga Tulfo na ito dati akala ko mga matulungin nitong mga lalaki ito. Kasi yung Raffy Tulfo nga naman, yung unang nakilala natin. Itong Erwin, nakilala ito sa, di ba, yung nagbigay, yan ba yun? Yung sabi namin ni Ramon Tulfo sa show niya, yung nag-tip ng 250,000 sa isang babae. Masakit naman po pakinggan yung hindi daw niya sasantuhin kung si Senator Marcoleta ay matanda. I don't care kung gaano kakatanda dyan. I don't care kung nag-Senate President ka at nag-Speaker ka. Kwelyuhan daw niya si Senator Marcoleta. Bakit ba kayo nagsenador kung ganyan ang ano niya? She's the worst Senate ever. I have seen, at a young age, at 27, nag-mayor na ako kay President Cory. Nakilala ko yung mga senador dyan. Ay, napakagaling po. Senator Salonga, I was quite close to him. Senator Zig, Senator Gingon. Kahit hindi sila nagkakasundo Wala akong bigkasan ng bastusan at physical harm. Because Erwin Tulfo is already threatening to do physical harm on Senator Marcoleta and Senate President Cayetano. Subukan nyo kaya. Subukan nyo lang.
Hawakan si Senator Marcoleta. Nakita niyo ba yung libu-libong taong sumalubong kay Senator Marcoleta katapos ng hearing? Kung hindi po niyo nakita, tingnan niyo uli yung news. Gusto niyo bang gawin yan talaga? Para masalubong niyo yung libong-libong tao? Ang galit sa inyo. Kaya dapat tayo po mga botante, matuto na po kayo. Hindi ho dahil matulungin sila sa radyo o sa Tama. TV, yan po ang tunay nilang pagkatao. Mga Bay, bago lumabas na ngayon. dapat si Erwin Tulfo ay mag-apologize sa kay Senator Marcoleta at si Senate President Cayetano. Kaya, Kung hindi dapat. po niya alam na mali yung ginagawa niya, his older brother, Senator Raffy Tulfo, should educate him. Tama. O, eto kabibig. Sa isang Dahil dyan, humingi siya ng, oo. Senator Topo, lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan sa aking naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbitbit kay Senator Cayetano at sa ilang individual palabas ng session or plenary hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal lalo na sa isang senador. Nadendalo. O yan na, tulpo. Nakaramdam na ata. Hindi na magbabago ang mga sinasabi na katatak na sa isipan ng mga tao, mayabang ka. Oh. Makaramdam naman si Kuya ng hiya sa pamilya niyo, lahat na paggawa niyo sa amin sa bayan Pilipino. Sincere, na can't find sincerity on this man. Zero, nada, great pretender. Unahan kasi ang gawa, di puro ngawa. O, di ba? Wala ka pala puro ka lang satsat at bunganga, walang bayag. Wala ka na, bagsak ka na kayo, hindi namin gusto ang mga kayabangan nyo. Oh. The extreme damage has done na Nong Erwin, the nerve ni mo, very uncoming of a senator, por Diyos. Buti alam mo magnanakaw kayo at tumanggap kayo ng maleta. Kwelyohan mo na si SP Alan Cayetano, matapang ka, di ba? Makapal ang pagmumukha mo, di ba? Yabang mo. Ito. Yan, mga kabibig. There's a saying that before blurting out hurting words, one has to think million times. Yan, kabibig ha. Oh, ito. Ito, diretsuhin natin ito. Ano ba ang gusto ng taong bayan? Yung Blue Ribbon Committee hearing na hahawakan ng mga taong walang impluwensya sa Malacanang at ang iimbestigahan ay ang flood control o yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo, magandang pag-usapan ito dahil ang sinasabi nila may survey daw na ang sinasabi ng taong bayan, 74% gustong trial ni Vice President Sara Duterte. Doon ba sa survey na yon? Tinanong din ba yung mga tao kung interesado sila doon sa Blue Ribbon Committee hearing na ang tatalakayin ay yung flood control anomaly na no holds barred. Tatawagin lahat ng involved. Siguro pipiliin ng mga tao yung 1 trilyon na nawala sa taong bayan kaysa doon sa hearing kay Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Yung kay Sara Duterte, it has been dragging for a long time. Simula na mag-away ang Malacanang at Sara Duterte, lahat na ng putik na pwedeng ibato kay Sara Duterte, ibinato na nila. And nothing is new anymore. Lahat ng mali, konektado na kay Sara Duterte. Lahat ng korupsyon, konektado na kay Sara Duterte. Pero yung flood control, marami pang hindi natatanong at marami pang dapat na sagot ang malaman ng taong bayan. Katulad ng bakit pinayagan yung malalaking pondo ilabas sa mga distrito kung saan pabor na pabor sa administrasyon yung mga nakaupo dito. Bakit? Kung for later release yun, bakit yung Ilocos Norte narilisan kaagad ng pondo for 2025, 20 billion, both districts. Parehong distrito. 12 o 13 bilyones sa unang distrito,
7 or 8 billion sa pangalawang distrito. Can you imagine that? Only for 1 year. Oh, hindi nyo ba gustong malaman kung ano nangyari doon? Totoo ba na may mga ghost project din sa Ilocos Norte? Totoo ba na doble-doble ang pagpondo sa mga flood control projects? There are a lot of questions that has to be answered sa flood control kaysa sa impeachment ni Vice President Sara. Because all the things, lahat ng gustong malaman kay Vice President Sara Duterte, inilatag na ninyo. Lahat ng duda na pwedeng ibigay sa kanya, ibinigay na ninyo. And yet, the people of the Philippines still stands firm behind the Vice President. Kaya gusto nyo tuduhin na gawing legal sa pamamagitan ng impeachment. And that is why Cayetano and his group is standing firm. Why? Because the people has to be protected. Hindi si Sara Duterte ha, the people has to be protected. Protected from corruption and protected from destroying a leader that could lead us to prosperity. Bibig, narinig nyo si Madurago. Ito kabibig, parang ano ba, parang ako Erwin, parang grabe yung karma mo ngayon. Parang nasagot na ang aming mga tanong kung bakit bigla kang humingi ng tawad. Baka nandahil lang dito kabibig, kaya humingi ng tawad si Erwin. Ala ka Erwin, paano mo ito sasagutin? Parang wala ka talagang respeto sa mga nakakatanda eh. I don't know kung totoo man ito or hindi, pero kahit for example lang, ako yung taga-INC, tapos marinig ko itong statement ni Erwin, talagang magagalit ako. Kapatid ko yan, sa pananampalataya, tapos ginaganon mo lang. Alam namin kung ano ang pinaglalaban ni Senator Marcoleta para sa gobyernong ito, pero ganyan ka lang magsalita, sobrang bastos mo. Parang hindi ka inihalal na maraming Pilipino na ganun ka confident at kahambog na ikaw ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, at dahil doon, ganyan ka magsalita. Bibit-bitin, kukweliyuhan, ipakukulong, papalayasin. Wow. Ngayon, nagsalita na, posible ang Iglesia ni Cristo, o hingi ka ng patawad. Kasi daw, hindi ito maganda bilang isang senador ang mga sinasabi mo. Kaya nga dapat, think before you speak. Diba? Ngayon, napahiya ka tuloy, paawa effect ka tuloy. Oh. So yun lang kabibig ang ating Lebak-Lebak for today. Karma for you, Tulfo. Red flag na ka sa INC. Blacklisted na ka sa INC talaga. Parang first term mo lang yan. Wala nang kasunod na termino. God vibe, vonot ka na. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.